Maaari ka nang magkaroon ng kasintahan na may magandang katawan sa halagang 5,000 yen. Gusto mo ba? Ang recap natin ngayon ay ang anime na Rent a Girlfriend. Si Kazuya, ang lalaking bida ng kwento ay nagsumite ng online na aplikasyon para sa isang rental girlfriend upang mailigtas ang sarili sa sakit ng iwan siya ng kanyang dating kasintahan. Ngunit hindi niya inasahan na makukuha ang pag-aproba ng dalawang rental girlfriend pagkatapos lamang na ibunyag ang impormasyon ng pagrenta. Dalawang babae ang nag-aaway kay Kazuya nang ang isa sa kanila ay nag-alok na makipag-hook sa kanya. At ang mga kwentong ito ay simula pa lamang. Gusto mo bang marinig ang tungkol sa lahat ng nakakakilig na insidenteng kinasasangkutan ni Kazuya at ng mga nagpapaupang girlfriend? Mag-like ka na at umpisa na tayo sa kwento. Si Mami ang dating kasintahan ng lalaking bida na si Kazuya, at siya ay isang napakakaakit-akit na babae. Si Kazuya ay nasa isang relasyon sa unang pagkakataon, at siya ay nasaktan sa paghihiwalay. Si Kazuya ay walang maaaring gawin kundi magsumite ng isang rental application pagkatapos tingnan ang isang advertisement para sa rental girlfriend. Ang rental girlfriend ni Kazuya na si Chizuru ay isang napakagandang babae. Nang makita ni Kazuya si Chizuru, siya ay mahiyain. Hiniling ni Chizuru kay Kazuya na magbayad bago ang date dahil hindi sila tunay na mag-couple. Pagkatapos ay tumungo siya sa aquarium para makipag-date sa pamamagitan ng pagsunod sa direksyon ni Kazuya. Para kay Kazuya, ito ay isang kamanghamanghang araw. Hinawakan ni Chizuru ang kamay ni Kazuya bago sila maghiwalay ng landas, na labis na nagpahanga sa kanya. Hinahanap niya ang mga post tungkol kay Chizuru sa forum ng rental girlfriend para malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Nakapagtataka, pantay-pantay ang pakikitungo ni Chizuru sa bawat kliyente, at palaging kahawak kamay sa kanila pagkatapos ng isang date. Naniniwala si Kazuya na ipinagkanulo ni Chizuru ang kanyang pagmamahal, at galit na galit siya dito pagkatapos ng serbisyo ay hindi lang niya binigyan si Chizuru ng mababang marka, ngunit gusto rin niyang tanungin siya kung bakit ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Tinitingnan niya ang kanyang mga deposito, dahil mahal ang pakikipagkita kay Chizuru. Binigyan siya ng ama ni Kazuya ng 1,000,000 yen para gastusin bago siya pumasok sa kolehiyo. Binalaan siya ng ama ni Kazuya na huwag pasabugan ang kanyang pera, dahil hindi na niya ito bibigyan sa hinaharap. Binaliwala ni Kazuya ang payo ng kanyang ama, at muling nag-apply para sa rental service upang muling makita si Chizuru. Ang pangalawang appointment ay sumunod sa parehong pamamaraan tulad ng una. Pagkatapos magbayad ng pera, sinabihan ni Kazuya si Chizuru sa pagkabigo. Tinanong siya kung nakaramdam ba siya ng pagkakasala tungkol sa paggawa ng pera sa isang peking relasyon sa pamamagitan ng pakikipag-date sa isang taong hindi niya gusto. Itinanggi ito ni Chizuru habang sinasabi kung gaano siya kasaya sa kanyang propesyon. Itinuturing silang mag-couple nang nagtitinda ng mga accessories nang magkasama silang namimili. Sa kahihiyan ni Chizuru, ipinaliwanag ni Kazuya na sila ay mga estranghero lamang. Marami nang binigkas si Chizuru tungkol sa isda, dahil ang dating location ay ang aquarium pa rin. Ano man ang gawin ni Chizuru para kay Kazuya, sa kanyang opinyon, ay walang kabuluhan. Isang araw lang niya itong uupahan, at bukas, wala na silang pakialam ulit sa isa't isa. Napakalakas ng boses ni Kazuya na nakakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Dinala ni Chizuru si Kazuya sa isang lihim na lugar, dahil ayaw niyang magmukhang tanga sa harap ng mga estranghero. Pinuna niya ang pag-uugali ni Kazuya. Habang nagsumite si Kazuya ng aplikasyon para sa isang rental girlfriend, tinanggap niya ang mga tuntunin ng website. Hindi sila tunay na mag-couple, at nasa isang contractual na relasyon. Hindi siya lumalabag sa anumang mga regulasyon, dahil nakikipaglaro lang siya sa kanya ayon sa nakasaad sa kontrata. Sinadya siyang binigyan ni Kazuya ng mababang marka na naging dahilan upang bumaba ng 0.3% ang kanyang overall rating. Natuklasan ni Kazuya na ang kanyang lola ay nasa ospital sa puntong ito. Pumunta siya sa ospital dahil sa pag-aalala sa kalusugan ng kanyang lola. Sinundan ni Chizuru si Kazuya, dahil hindi pa tapos ang serbisyo. Interesado ang lola ni Kazuya na malaman ang pagkakakilanlan ni Chizuru matapos makita si Chizuru sa ospital. Nagrebelde si Kazuya at sinasadyang ipahayag si Chizuru na kanyang kasintahan, dahil naniniwala ang mga magulang ni Kazuya na imposible para sa kanya na makahanap ng kasintahan na kasing akit ni Chizuru. Si Chizuru ay isang malaking paborito ni Lola. Nang malaman ni Lola na nagde-date sina Chizuru at Kazuya, nagmamadali siyang sabihin sa mga kaibigang nakilala niya sa ospital. Medyo balisa si Chizuru. Ang ospital na ito ay nagbibigay din ng pangangalaga sa kanyang lola. Nag-aalala si Chizuru na matuklasan ang kanyang kabuhayan bilang rental girlfriend, dahil hindi alam ng kanyang lola na ginagawa niya iyon, kaya nagtago sina Chizuru at Kazuya sa isang bakanting silid ng ospital upang iwasan ang kanilang mga lola. Kailangan nilang magtago sa kama, dahil walang ibang mapagtataguan sa ospital. Sobrang lapit nila sa isa't isa kaya nakaranas ng pisikal na reaksyon si Kazuya. Sinipa ng malakas ni Chizuru si Kazuya matapos maramdaman ang paggalaw ng kanyang pangangatawan. Sila ay isang peking mag-couple, at hiniling niya kay Kazuya na sabihin ang totoo sa kanyang pamilya.
Doon sila nakita ng kanilang mga lola. Matalik na magkaibigan ang dalawang lola. Nagpasya si Chizuru na magpanggap bilang kasintahan ni Kazuya sa ngayon, dahil ayaw niyang maging kaalaman ng publiko ang kanyang trabaho. Gustong ipaliwanag ni Kazuya na wala siyang kasintahan, ngunit tumanggi itong hayaan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Chizuru na maghanap si Kazuya ng pagkakataon na wakasan ang kanilang relasyon. Ang kahilingan ni Chizuru ay pinagbigyan ni Kazuya. Sinabi niya kay Chizuru na ang kanyang lolo ay namatay ng bata pa. Kailangang pangasiwaan ni Lola ang tavern ng pamilya, bukod pa sa pag-aalaga sa kanyang maliit na anak. Ang lola ni Kazuya ay isang pambihirang tao sa kanya. Ang paghahanap ng magandang babae para kay Kazuya ay ang pinakamalaking hiling ni Lola. Nang magpasya sina Mami at Kazuya na makipag-date, nag-alok si Kazuya na makipagkita sa kanyang lola. Tumanggi si Mami. Mabilis ding natapos ang kanilang relasyon. Nagpasya si Kazuya na gumamit ng peking kasintahan, dahil nakaramdam siya ng kalungkutan at nakita niya ang isang advertisement para sa mga rental girlfriend. Ang bawat tao ay maaaring makaranas ng kalungkutan ayon kay Chizuru, ngunit karamihan sa mga tao ay may posibilidad na punan ang kawalan gamit ang kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang trabaho. Sa sandaling makita ni Kazuya ang kanyang pagkakamali, nagpasya siyang huminto sa pakikipag-date sa mga rental girlfriend at magsimulang maghanap ng tunay na kasintahan, upang maipakilala niya ito at makipagkita sa kanyang lola. Mataas ang rating ni Kazuya kay Chizuru sa pagsusuri ng deal pagkatapos ng date, na tinawag siyang pinakamahusay na kasintahan. Nang maglaon, naabutan ni Kazuya si Chizuru sa paaralan, nang malapit na siyang mawala ng pag-asa na makita itong muli. Si Chizuru ay nagsusuot ng napaka-plain sa paaralan, dahil sa pag-aalala na maaaring malantad siya bilang isang rental girlfriend. Nakipag-usap siya kay Kazuya dahil sa pagsasaalang-alang na malalaman niya ang kanyang sikreto. Nakiusap siya kay Kazuya na ihinto ang pagrenta sa kanya, at huwag ibunyag na siya ay rental girlfriend. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Chizuru na magkapitbahay sila sa parehong gusali, bilang karagdagan sa pag-aaral sa parehong paaralan. Si Chizuru ay labis na nababagabag, kaya hiniling niya kay Kazuya na panatilihin ang kanyang distansya at huwag na siyang lalapitan muli. Nagpasya si Kazuya na sundin ang payo ni Chizuru na ipaalam sa kanyang lola ang kanilang paghihiwalay. Gayunpaman, ang lola, na nalubog sa kagalakan, ay nangako na pupuntahan siya at si Chizuru. Maari lang hilingin ni Kazuya kay Chizuru na umarte na parang mag-couple pa rin sila, dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang lola. Ang kahilingan ni Kazuya ay tinanggihan ni Chizuru, na naniniwala na ang mga nasa hustong gulang ay dapat managot sa gayong kasinungalingan. Napilitan si Kazuya na maging tapat sa kanyang lola. Inaakala ni Lola na naghiwalay sila dahil hindi niya nakita si Chizuru. Nag-aalok muna siya ng simpatiya bago magsalita si Kazuya. Si Chizuru ay parang isang magandang panaginip para kay Lola, na naniniwala na si Chizuru ay napakaganda para maging girlfriend niya, at na-outclass niya si Kazuya. Nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Kazuya, narinig ni Chizuru ang kanilang pag-uusap. Pinili ni Chizuru na patuloy na ilarawan na kasintahan ni Kazuya, upang pasayahin si Lola. Bago umalis si Lola ay nagpahayag ng kanyang kagalakan sa pamamagitan ng paghiling na dalhin ni Kazuya si Chizuru upang bisitahin siya tuwing Miyerkules. Maari siyang rentahan ni Kazuya ng 1 oras tuwing Miyerkules, ayon kay Chizuru. Ngunit kailangan niyang gamitin ang website para makipag-ugnayan sa kanya, dahil bawal siyang makipag-usap sa kanya sa paaralan. Nakita ni Kazuya si Mami sa paaralan noong Miyerkules. Gusto niyang tanungin si Mami kung bakit niya binlock ang kanyang mensahe, ngunit wala siyang kumpiyansa na gawin iyon. Si Mami ay lubos na kanais-nais sa mga mata ni Kazuya. Habang siya ay mag-isa, palagi niyang namimiss si Mami at hindi niya ito makakalimutan. Sa puntong ito, pinindot ni Chizuru ang doorbell ni Kazuya at hinihimok siyang pumunta sa ospital. Pinuntahan ni Chizuru ang kanyang lola bago nakasalubong sina Kaiba at Kuribayashi, dalawa sa mga kaibigan ni Kazuya. Hindi nila makilala si Chizuru, dahil hindi siya katulad ng hitsura niya sa paaralan. Si Chizuru ay ipinakilala ni Kazuya bilang kanyang kasintahan. Nag-aalok si Kaiba ng imbitasyon kina Kazuya at Chizuru sa kanilang selebrasyon matapos masayang nagulat. Sumang-ayon si Kazuya. Inihayag niya kay Chizuru kung gaano siya kalapit kay Kaiba, at kung paano sila lumaki ng magkasama. Kung malaman ni Kaiba ang kanilang sikreto, ipapaalam niya kay Lola ng walang pag-aalinlangan. Maaari lamang silang magpatuloy sa pag-arte bilang mag-couple upang itago ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumali rin si Mami sa party. Hindi inaasahan ni Mami na magkakaroon ng kasintahan si Kazuya ng ganoon kabilis. Naiirita siya at marami siyang ibinunyag tungkol sa relasyon nila ni Kazuya sa party. Nagalit si Chizuru sa sinabi ni Mami na si Kazuya ay isang napakapangit na tao. Naniniwala siyang hindi dapat pag-usapan ni Mami ang kanilang relasyon sa publiko. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sumang-ayon si Kazuya sa mga sinabi ni Mami. Umalis si Chizuru pagkatapos makaramdam ng pagkasira. Hindi nagsasalita si Kazuya kay Chizuru dahil sa takot na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa kanya.
Si Mami ay nagpakita upang pasalamatan si Kazuya sa pagsasalita para sa kanya, at nagpaabot ng imbitasyon na bisitahin ang kanyang bahay. Ngunit nang umuwi ang kapatid ni Mami na may kasama, hindi niya magawang isama si Kazuya. Ayaw isuko ni Kazuya ang pagkakataong ito at sinubukang imbitahan si Mami, ngunit tinanggihan. Masama ang pakiramdam ni Kazuya. Palagi niyang sinasaktan si Chizuru, at nagkikimkim ng mga maling akala tungkol kay Mami. Hindi binibigyang importansya ni Mami ang mga salita ni Kazuya. Siya ay labis na hindi nasisiyahan kay Chizuru, at sadyang hinihimok si Kazuya na huwag pumili ng kasintahan batay lamang sa hitsura. Gusto ni Kazuya si Mami, ngunit pinagbawalan niya itong sisihin si Chizuru. Nagdesisyon si Kazuya na humingi ng tawad kay Chizuru pagkatapos magpaalam kay Mami. Tiniyak ni Chizuru kay Kazuya na hindi siya nabalisa. Siya ay isang rental girlfriend sa makatuwid, hanggat si Kazuya ay sumunod sa kontrata, kahit anong gawin nito sa kanya ay pinapayagan. Nanlumo si Kazuya. Batid niya na ngayon, bukod sa pananakit kay Chizuru, may nasabi pa siyang bagay na ikinamuhi ni Mami sa kanya. Iminumungkahi ni Chizuru na ipagpatuloy ni Kazuya ang pagrento ng isang kasintahan bilang isang pang-aliw na hakbang. Maaari niya itong samahan kung gusto niya. Sobrang touched si Kazuya. Naglakbay si Kazuya at ang kanyang mga kasama sa Izu Peninsula pagkatapos ng ilang araw. Habang nasa biyahe rin si Mami, hindi sigurado si Kazuya kung paano siya pakikisamahan. Ipinaalam kay Kazuya ni Kaibe na tinanong niya ang mga pananaw ni Mami noon, at mainit niyang tinanggap si Kazuya. Natuwa si Kazuya sa sorpresa. Sa kanyang paglalakbay, umaasa siyang makakabawi kay Mami, at putulin ang pakikipag-ayos nila ni Chizuru. Hindi niya alam ang matinding galit ni Mami sa kanya. Napakadalas niyang magpapalit ng kasintahan kaya naniniwala si Mami na sinasadya niyang galitin siya. Nanunumpa siyang sisirain ang kanilang relasyon. Lumapit si Mami kay Kazuya nang naka-hot swimsuit siya. Sinasadya niya ang mga romantikong yugto sa pagsisikap na guluhin ang kanyang memorya. Si Kazuya ay namangha sa pakikinig sa kanya. Nabangga siya kay Chizuru sa beach kasabay ng paggawa niya ng desisyon na maging tapat kay Mami. Binisita din ni Chizuru ang Izu Peninsula Beach. Iniiwasan ni Kazuya si Mami nang nakatagpo niya si Chizuru, dahil wala siyang kumpiyansa na sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa rental girlfriend. Kalaunan ay nakita ni Kazuya si Chizuru sa isang unisex na banyo matapos makalimutang isara ang pinto. Sa pag-asang hindi tututol si Chizuru, ipinahayag ni Kazuya ang kanyang intensyon na makipagpayapaan kay Mami. Si Chizuru ay naiinip at nagagalit. Meron lang silang trading arrangement. Maliban sa pakikiramay, wala na siyang interes sa kanya. Dumating si Mami sa pinto ng banyo sa puntong ito. Talagang naiintriga siya matapos marinig si Kazuya at isang babae na nag-uusap. Si Chizuru ay palaging nakasuot ng plain na damit sa paaralan. Maaari lamang siyang magpalit ng isang hot na swimsuit, at patuloy na gumaganap bilang kasintahan ni Kazuya, dahil ayaw niyang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nang mapansin ni Mami sina Kazuya at Chizuru na magkasama, siya ay labis na nagalit. Sinadya ni Mami na ihulog ang bracelet, at humiling ng tulong kay Kazuya sa paghahanap nito sa pagsisikap na sirain ang kanyang relasyon. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon at sinimula ng isang halik kay Kazuya. Hindi makapaniwala si Kazuya. Naaalala ni Kazuya ang kanyang kwento ng pag-ibig kay Mami na talagang kaibig-ibig. Noong una silang magkita, sila ni Mami ay nagmahalan agad. Nangako si Kazuya na laging ipagtatanggol si Mami sa oras na magsama sila. Nang magising si Kazuya mula sa kanyang mga alaala, hindi siya sigurado kung paano haharapin si Mami. Hindi niya napigilan ang sarili ayon kay Mami. Nakiusap siya kay Kazuya na huwag pansinin ang nangyari dahil talagang nagsisisi siya. Naniniwala si Kazuya na may nararamdaman pa rin si Mami para sa kanya. Nagdesisyon si Kazuya na dalhin ang kanyang tunay na kasintahan upang makita ang kanyang lola, matapos malaman na nakalabas na ito sa ospital. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na tatapusin niya ang relasyon nila ni Chizuru ng tuluyan sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa kanya. Sina Kazuya at Kaibe ay nagtalo, dahil labis na galit si Kaibe. Inaakala niyang mahal pa rin ni Kazuya si Mami, kaya nakipaghiwalay siya kay Chizuru kahit na mabibigo siya nito. Gumanti naman si Kazuya kay Kaibe. Sobrang sama ng loob ni Kazuya nang iwan siya ni Mami na naniniwala siyang walang ideya si Kaibe sa nararamdaman niya. Si Chizuru ang nagkusa para aliwin si Kazuya pagkatapos ng pagtatalo. Hindi maintindihan ni Kaibe ang mga kilos ni Kazuya, dahil hindi niya alam na sangkot sila sa isang relasyon sa kalakalan. Papalabas na si Lola sa ospital sa susunod na linggo, ipinaalam ni Kazuya kay Chizuru. Bago sila opisyal na maghiwalay, kailangan lang niyang rentahan ito ng isang beses pa. Natuklasan ni Chizuru na lumaki si Kazuya na walang pakialam sa mga opinyon ng iba. Naniniwala siya na malaki ang pagbabago nito at hinihikayat siyang magpatuloy. Pumagitna si Kaibe para pigilan si Chizuru habang handa na siyang umalis. Dahil lumaki kasama si Kazuya, medyo pamilyar si Kaibe sa kanyang personalidad. Si Kazuya ay isang napakamatapang na tao, na patuloy na nabubuhay sa kanyang sariling mundo.
Kinailangan nilang magtanim ng mga morning glories bilang bahagi ng isang proyekto sa klase sa elementarya. Ang morning glory ni Kazuya ay hindi sinasadyang natumba ni Kaiba. Inipon ni Kaiba ang lupa, ngunit hindi gaanong pinansin ang mga buto. Ang morning glory ni Kazuya ang unang tumubo. Si Kazuya, na unang estudyanteng dumating sa paaralan araw-araw para mag-alaga ng mga bulaklak, ay kumbinsido na ito ay morning glory samantalang si Kaiba ay nadama na ito ay isang random na damo. Naghanap ng pagkakataon si Kaiba na ipahayag ang kanyang pagsisisi kay Kazuya. Hindi niya inasahan na magsisimulang mamukadkad ang mga bulaklak ni Kazuya bago siya makapag-alok ng tawad. Ito ay naging isang napakabihirang bulaklak ng hibiscus. Ang gold prize ay ibinigay kay Kazuya para sa kanyang solong pag-aaral. Nadismaya siya na hindi iyon ang morning glory. Nakaramdam ng inggit si Kaiba kay Kazuya. Maraming individual ang naliligaw sa nakapanlulumong katotohanan, ngunit si Kazuya ay patuloy na nananatiling madamdamin sa kanyang mga pangarap. Walang kamalay-malay si Kaiba sa nangyari sa pagitan nila, ngunit umaasa siyang bibigyan niya ng isa pang pagkakataon si Kazuya, dahil si Kazuya ang magpapasaya sa kanya. Nararamdaman ni Kaiba na kailangan nila ng oras na mag-isa, at binigyan sila ng 2 tiket sa pamamasyal. Narinig ni Kazuya ang kanilang pag-uusap, at labis siyang naantig. Sumakay sina Kazuya at Chizuru sa isang tour boat para kumbonsihin si Kaiba na dapat silang maghiwalay pagkatapos ng lahat. Dahil nasusuka si Chizuru, pinakiusapan siya ni Kazuya na magpahinga ng mabuti, at aayusin niya ang follow-up, at hindi na itutuloy ang pagrenta sa kasintahan. Sa puntong iyon, nakatanggap si Kazuya ng tawag mula kay Mami. Hiniling sa kanya ni Mami na makipagkita sa kanya sa pool ng hotel, at hinahayaan siyang pumunta ng maaga. Tinanggap ni Kazuya ang imbitasyon ni Mami. Si Chizuru ay hindi sinasadyang nahulog sa tubig habang siya ay nasa sabik tungkol sa date. Si Kazuya ay walang oras na isipin si Mami, at nagmamadaling tumalon sa tubig. Alam ni Kazuya na si Chizuru ay pekeng kasintahan lamang niya, at hindi siya pinahihintulutang magkaroon ng romantikong damdamin para sa kanya. Gayunpaman, siya lang ang nasa isip niya ngayon. Matapos ipadala si Chizuru sa dalampasigan, nag-collapse si Kazuya. Habang napagtanto ni Chizuru kung ano ang dapat niyang gawin para sa kanya, nagsisisi ang kanyang pakiramdam. Nagbibigay siya kay Kazuya ng mouth-to-mouth resuscitation para iligtas siya. Nang magising si Kazuya, humingi ng tawad si Chizuru. Ang pangkat ng ambulansya ay nagpapakita sa puntong ito, at dinala sila sa ospital. Ang paglilibot ni Kazuya ay natapos pagkatapos na makalabas sa ospital. Tumanggi si Mami na makipag-usap muli kay Kazuya, dahil hindi sila nagkita ayon sa naka-schedule. Ayon kay Kaiba, ang pagpayag ni Kazuya na tumalon sa karagatan para kay Chizuru ay isang indikasyon kung gaano niya ito kagusto, at gusto niyang magkaayos sila. Naniniwala si Kazuya na dahil trading relationship lang sila, hindi niya posibleng magustuhan si Chizuru. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, palaging nasa isip niya si Chizuru. Ang lola ni Kazuya ay nakalabas mula sa ospital makalipas ang 1 linggo. Si Kazuya at Chizuru ay inilagay sa parehong silid sa recovery outing na kanyang inayos. Nang matuklasan ni Kazuya si Chizuru sa kanyang silid, nagulat siya. Kakalabas lang ni Chizuru sa shower. Nakasuot siya ng yukata at kaakit-akit ang hitsura. Ipinapalagay ni Chizuru na ang kanilang mga lola ang nagplano nito, at kinausap sila kaagad. Ngunit napagkakamalan silang tunay na mag-couple ng mga lola, at inaasahan na magkakaroon sila ng matalik na pakikipag-ugnayan. Habang nakababad sa mainit na bukal, tinulungan ng lola ni Kazuya si Chizuru na kuskusin ang kanyang katawan. Pakiramdam ni Chizuru ay labis na nagkasala. Tinanong niya ang lola ni Kazuya kung ano ang iisipin niya sa kanya kung nagsinungaling siya sa kanya. Hindi tumugon si lola, ngunit ipinaalam niya kay Chizuru na lahat ng tao sa mundo ay nagsisinungaling. Magugustuhan niya ito kahit alien siya. Malalim na naantig si Chizuru. Pumayag siyang makibahagi sa isang silid kasama si Kazuya upang maiwasang matuklasan ang sikreto. Tuwang-tuwa si Kazuya. Palagi niyang naaalala ang mga detalye noong magkasama sila ni Chizuru bago siya makatulog. Si Chizuru ay isang talagang mabait at mature na tao, na gusto niyang makilala pa. Siya rin ay naging mas mature kaysa dati mula nang makilala si Chizuru. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagrente kay Chizuru kung kaya niya. Ang kahilingan ni Kazuya ay tinupad ni Chizuru. Pagkatapos ay nakasalubong nila si Kuribayashi sa kanilang paglalakbay. Hiniling ni Kuribayashi na makipag-double date pagkatapos niyang sabihin na nakilala niya ang isang kasintahan. Ang panukala ni Kuribayashi ay siniguro ni Kazuya. Ang katotohanang may kasintahan si Kuribayashi ay ikinagulat ni Kazuya. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, nakatagpo si Kazuya ng isang napakagandang babae. Ipinapalagay niya na si Kazuya ay isang bastos dahil palagi itong sumusulyap sa kanyang damit. Sabay silang tumungo sa climbing gym sa date ng 4. Si Ruka ang babaeng nasagasaan noon ni Kazuya, at siya ang kasintahan ni Kuribayashi. Nag-e-enjoy si Chizuru sa climbing gym. Gayunpaman, si Kazuya ay isang napakasamang rock climber, katulad ni Ruka.
Naramdaman ni Chizuru na hindi nasisiyahan si Kazuya, at pinainom siya. Sa kalagitnaan ng date, kinwestiyon ni Ruka ang pagkakakilanlan ni Chizuru bilang isang rental girlfriend. Nilinaw ni Chizuru na sila ni Kazuya ay nasa totoong relasyon. Gusto ni Ruka na maghalikan sila sa harap niya dahil hindi siya naniniwala. Nagkunwaring hinahalikan ni Chizuru si Kazuya, habang tinatakpan ang kanilang mga labi ng isang case ng telepono upang ipakita na sila ay isang tunay na mag-couple. Nakilala ni Ruka ang panlilinlang ni Chizuru, at naniniwalang hindi sila naghalikan. Gusto ni Kazuya na linawin ang relasyon nila ni Chizuru pagkatapos ng date ng 4. Si Ruka, gayunpaman, ay sigurado na sa tingin niya ay peke silang mag-couple. Si Ruka ay hindi naaangkop na hinawakan ni Kazuya habang sinusubukan niyang pigilan siya. Tinawag ni Ruka si Kazuya na isang bastos, at sinabi kung gaano siya kawalang hiya. Hiniling ni Kazuya kay Ruka na ilihim ito para sa kanya, habang ibinabahagi niya ang kanilang kwento kay Ruka. Ayaw nang kausapin ni Ruka si Kazuya. Hindi niya sinasadyang bumagsak sa hagdan habang papaalis siya. Siya ay nahawakan sa pwesto ni Kazuya. Napaluhod siya, at nakiusap kay Ruka na huwag ibunyag ang sekreto ni Chizuru. Nag-iba ang kilos ni Ruka, at inamin niya kay Kazuya na siya ay isang rental girlfriend din. Nabalitaan ito ni Chizuru kay Kazuya. Pinili nilang panoorin si Ruka, dahil hindi sila sigurado kung nais niyang ilihim ito. Pagkatapos ay bumisita si Ruka sa paaralan upang makita si Kazuya. Sa tingin niya ay gusto niya si Kazuya, at gustong malaman kung ano ang index ng tibok ng puso niya. Upang makalayo kay Kuribayashi sa oras na ito, kinaladkad ni Kazuya si Ruka sa isang cabinet. Kinikilala ni Ruka ang kanyang pagmamahal kay Kazuya sa puntong ito. Nang dumating si Kuribayashi sa kanila, iminumungkahi ni Ruka na maghiwalay sila, at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Kuribayashi sa pagrenta sa kanya bilang isang rental girlfriend sa panahong ito. Habang nabubunyag ang sekreto ni Kuribayashi, nakaramdam siya ng kahihiyan at mabilis na tumakbo palayo. Sinundan ni Ruka si Kazuya sa kanyang tahanan. Binyantaan niya si Kazuya sa kaalaman ng sekreto ni Chizuru, at sinabing hindi niya lang ito ibubunyag kung magiging kasintahan siya nito. Ipinapalagay ni Ruka na si Kazuya ay sigurado na isang napakahusay na kasintahan, dahil sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang rental girlfriend. Narinig ni Chizuru ang kanilang chat, at lubos na walang magawa. Dahil hindi siya sigurado kung talagang gusto siya ni Ruka, binalaan niya si Kazuya na huwag makipag-date sa kanya. Dapat sabihin kay Kuribayashi ang totoo, mungkahi ni Kazuya. Sa tingin niya ay tutulungan sila ni Kuribayashi sa paglihim nito, dahil nag-apply din si Kuribayashi para sa isang rental girlfriend. Si Kazuya ay naabutan ni Ruka. Nagbanta siyang muli na maging kasintahan niya sa pagkakataong ito, sa paniniwalang sinusubukang tumakas ni Kazuya. Upang humingi ng tawad kay Ruka, lumuhad si Kazuya. Hindi niya makakasama si Ruka, dahil siya ang inuupahang girlfriend ni Kuribayashi dati. Matapos tanggihan, umiyak si Ruka. Mahal na mahal niya si Kazuya. Handa siyang hintayin na magustuhan din siya ni Kazuya, kahit na gusto na ni Kazuya si Chizuru. Talagang gusto ni Ruka si Kazuya, na pagtanto ni Chizuru. Hinihimok niya si Kazuya na sumang-ayon na makipag-date kay Ruka, para mapanatili nilang lihim ang kanilang koneksyon. Kung hindi ito gagana, maaari silang maghiwalay. Hindi nila alam na si Ruka ay isang taong bihirang makaramdam ng excitement, at pantay-pantay ang tibok ng puso sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang unang pagkakataon na nagbago ang kanyang pulse index ay nangyakapin siya ni Kazuya. Gusto ni Ruka na makasama si Kazuya, dahil pakiramdam niya ito ang kanyang tadhana. Nagsimulang mag-date sina Kazuya at Ruka sa kahilingan ni Chizuru. Simula noong araw na iyon, hindi na nakita ni Kazuya si Chizuru. Araw-araw niyang pinapantasya ang pagiging intimate kay Chizuru, dahil sa sobrang pagkamis niya rito. Hindi sila magkasundo ni Ruka, at gusto niyang iwasan siya. Nakiusap si Ruka sa kanya na makipagkita sa Pasko, ngunit tumanggi si Kazuya. Nag-cruise ang landas ni Kazuya at Chizuru sa araw ng Pasko sa kalye. Nalaman niya na si Chizuru ay nakikipag-usap sa isang kaakit-akit na lalaki, at agad na naghinala na maaari silang mag-date. Kinugugol ni Kazuya ang buong araw sa pagsunod kay Chizuru para malaman ang katotohanan. Umi ang pangalan ng lalaki, at sobrang close niya kay Chizuru. Kinilala sila ni Kazuya bilang mag-couple, at labis siyang nalungkot. Naabutan niya si Umi sa banyo sa puntong ito. Tumugon si Umi sa isang tawag na nagsasabi na si Chizuru ay may sexy na katawan pati na rin ang isang matamis na boses na narinig ni Kazuya. Kaya naman inakala ni Kazuya na si Umi ay isang masamang tao. Pinipigilan niya si Chizuru nang maghahalikan na sila. Nilinaw ni Chizuru na hindi bastos na lalaki si Umi, at inaayos lang niya ang kanyang mga hikaw. Nakipagkita siya sa kanya para magsanay sa pag-arte. Ang kanyang ambisyon ay magtrabaho bilang isang artista. Wala siyang pondo para makapag-aral sa acting school, sa makatuwid, ang tanging paraan para mahasa niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay ang pagtatrabaho bilang rental girlfriend. Bago umalis, ipinaalam ni Umi kay Kazuya na tumawag siya sa isang direktor na kilala niya, at inirekomenda si Chizuru.
Habang nililinas ang pagkakamali, labis na nahihiya si Kazuya. Si Chizuru ay wala sa kanyang liga, gayunpaman, may nararamdaman pa rin siya para sa kanya. Iniregalo ngayon ni Chizuru kay Kazuya ang inihanda niyang regalo sa Pasko. Nagsisisi siya na pinilit si Kazuya na makipag-date kay Ruka. Nakiusap siya kay Umi na tulungan siyang pumili ng regalo, dahil hindi siya sigurado kung ano ang ibibigay sa lalaki. Si Kazuya ay lubos na humanga, dahil ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ng isang babae ng regalo. Noon pa man ay naniniwala siyang wala ng pag-asa para sa kanya, ngunit simula nang pumasok si Chizuru sa kanyang buhay, maraming bagong kulay ang nadagdag. Kailangang magtrabaho ni Kazuya ng part-time para mabuhay, dahil sobrang ginastos niya sa kanyang inuupahang kasintahan. Lubos siyang nagpapasalamat sa regalong ibinigay sa kanya ni Chizuru, ngunit wala siyang ideya kung naghanda rin siya ng mga regalo para sa bawat kliyente niya. Dahil sa kanyang pagkabalisa, nagtanong si Kazuya tungkol sa issue. Sumagot si Chizuru na ang kumpanya ang nag-set up ng assignment. Siya ay nagtatanong tungkol sa nararamdaman ni Kazuya para sa kanya, dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nagmamalasakit ng husto. Dahil sa kanyang pagkamahiyain, pinigilan ni Kazuya ang kanyang pagmamahal kay Chizuru. Nakatagpo nila si Ruka pagkatapos ng date. Si Kazuya ay dinala sa isang love hotel na labag sa kanyang kalooban ni Ruka, na labis na nagmamahal sa kanya. Hinaranggan ni Ruka ang mga pagtatangka ni Kazuya na tumakas. Ipinaalala niya kay Kazuya na si Chizuru at siya ay peking mag-couple lamang, at ang kanilang relasyon ay walang hinaharap. Maaaring ipakilala siya ni Kazuya kay Lola kung nag-aalala siya na malulungkot siya. Nag-aalok din si Ruka na makisali sa intimate activity kasama si Kazuya, para magustuhan niya ito. Pinaalis ni Kazuya si Ruka. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili na gusto niya si Chizuru, at hindi siya dapat makisali dito. Napansin ni Ruka ang mensaheng ipinadala ng Lola ni Kazuya sa puntong iyon. Nagpasya si Ruka na tiisin ito pansamantala, dahil gusto ng Lola ni Kazuya si Chizuru. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Kazuya si Chizuru upang makita ang Lola ni Kazuya sa kahilingan ng kanyang Lola. Nang binisita nila si Lola, sinusundan sila ni Ruka. Siya ay humiling na gumugol ng bagong taon sa kanila, at sinabing siya ang tunay na kasintahan ni Kazuya. Medyo galit na galit ang Lola. Pinagbawalan niya si Kazuya na makipag-date sa dalawang babae ng sabay-sabay, at sinabihan siyang wakasan ang relasyon nila ni Ruka. Ipinaliwanag ni Kazuya na si Ruka ay sinungaling, at wala silang kinalaman sa isa't isa. Samantala, nag-uusap si Ruka at Chizuru. Idiniin niya kung gaano niya kagusto si Kazuya. Iniisip niya na kailangan ng huminto ni Chizuru sa pag-arte bilang kasintahan ni Kazuya kung hindi niya ito gusto. Ayon kay Ruka, siya ang ideal match para kay Kazuya. Gusto ni Ruka na sabihin sa Lola ni Kazuya ang totoo, para mapalaya sina Kazuya at Chizuru sa kanilang pagkakatali. Pagkatapos ay natuklasan niya kung gaano kagusto ang Lola ni Kazuya kay Chizuru nang makita siya ni Ruka. Mukhang nanlumo si Ruka. Nagpasya siyang manahimik tungkol sa pag-arte nilang mag-couple para hindi magalit ang Lola ni Kazuya. Tuwang-tuwa si Kazuya. Pinuri niya si Ruka at humingi ng paumanhin sa pag-label sa kanya na sinungaling. Si Ruka, gayunpaman ay ayaw sumuko kay Kazuya. Hiniling niya kay Kazuya at Chizuru na panatilihin ang kanilang distansya habang kumikilos bilang mag-couple habang sinusubukan niyang maghanap ng paraan upang makuha ang pag-aproba ng kanyang Lola. Pagkatapos nito, nakita ni Kazuya ang nangyari kay Kuribayashi. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan nang malaman ni Kazuya ang tungkol sa kanyang inuupahang kasintahan. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa at huminto sa pakialam sa pag-ibig. Masama ang pakiramdam ni Kazuya. Binayaran ni Kazuya si Chizuru at nakiusap na makipag-date kay Kuribayashi sa pagsisikap na pasayahin siya. Pagkatapos ay nagkaroon ng magandang araw sina Kuribayashi at Chizuru, salamat sa proposal ni Kazuya. Sa pagtatapos ng date, pumunta si Kazuya kay Kuribayashi at ikinwento ang tungkol sa kanya at kay Chizuru. Nagulat si Kuribayashi. Sa tingin niya ay hindi na kailangang mangako kay Chizuru ng date si Kazuya, at pinaghihinalaan niya na talagang gusto ni Chizuru si Kazuya. Pagkatapos, humiling si Chizuru ng tulong kay Kazuya para sa isang junior, na kamakailan lamang ay sumali sa kumpanya. Sakura ang pangalan niya. Ang mga customer ay madalas na nagrereklamo tungkol sa kanya, dahil siya ay masyadong mahiyain. Hinimok ni Chizuru si Kazuya na tumulong sa pakikipag-date kay Sakura, para matutunan niya kung paano makisama sa mga lalaki. Nakita ni Kazuya si Sakura sa napagkasunduang lokasyon sa kahilingan ni Chizuru. Laking gulat ni Mami na dumaan nang makita silang magkasama. Ngunit hindi nakita ni Kazuya si Mami, dinala si Sakura sa isang bowling alley, kung saan si Sakura ay inaabuso ng dalawang punk habang si Kazuya ay bumibili ng inumin. Naglakas loob si Kazuya na umalis kasama si Sakura, dahil gusto niyang matupad ang inaasahan ni Chizuru. Naging malapit sina Kazuya at Sakura, bilang resulta ng pagtulong ni Kazuya sa kanya. Sa oras na ito, pumupunta sa kanila si Mami. Hinawakan ni Sakura ang braso ni Kazuya, gustong patunayan na sila ay mag-couple. Naisip ni Mami na dalawang babae ang dinedate ni Kazuya ng sabay.
Nag-aalok siya na ilihim ito para kay Kazuya, dahil hindi niya alam ang rental girlfriend. Kasunod ng date, nagpasalamat si Sakura kay Kazuya. Nakita ni Kazuya si Sakura na isang napakagandang babae. Wala siyang masyadong sinabi, ngunit nakikita niyang sinusubukan itong pasayahin siya. Naniniwala siyang napaka-sweet ni Sakura, at magugustuhan ng mga kliyente. Napahanga si Kazuya kay Sakura. Hindi na siya tumututol sa trabaho ng pagiging rental girlfriend pagkatapos ng sandaling ito. Talagang nagpapasalamat si Chizuru kay Kazuya. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay naging cast bilang lead sa isang dula sa entablado, at handa siyang huminto sa kanyang trabaho bilang rental girlfriend. Gayunpaman, patuloy niyang gagampanan ang papel ng mag-couple kasama si Kazuya kung kailangan niya ito. Si Mami, na interesado sa pribadong buhay ni Kazuya, ay naghahanap sa internet para sa pangalan ni Sakura. Ngunit hindi niya inasahan na maging isang rental girlfriend si Sakura. Napansin din ni Mami si Chizuru sa internet. May pagkapilyo talaga siya. Kaya nag-apply siya para sa isang rental girlfriend upang makita si Chizuru. Nagtatrabaho si Kazuya sa isang KTV, kung saan gustong pumunta ni Mami sa kanyang date. Habang nakikita ni Kazuya ang dalawang babae na pumasok sa isang pribadong silid, nagulat siya. Nabalitaan niya ang tungkol sa rental girlfriend, at nag-aalala tungkol kay Chizuru. Habang sinusundan sila ni Kazuya, hindi siya sigurado kung paano tutulungan si Chizuru. Masayang-masaya si Mami, at nangakong tutulungan si Chizuru na maglihim sa kanyang mga kaklase. Gusto ni Chizuru na kumatawan kay Kazuya sa oras na ito. Hiniling niya kay Mami na seryosohin si Kazuya, dahil naniniwala siya na gusto pa rin ni Kazuya si Mami. Naniniwala si Mami na ang issue ay sa pagitan nila ni Kazuya, at walang kinalaman kay Chizuru. Pinahanga ni Chizuru si Kazuya. Bumalik siya sa isang sulok, at humihikbi ng hindi mapigilan. Naalala ni Kazuya ang detalye ng oras na kasama niya si Chizuru pagka-uwi niya. Tuwang-tuwa siya kung sila ay tunay na mag-couple. Gayunpaman, alam ni Kazuya na hindi siya magugustuhan ni Chizuru pabalik. Nang tanungin siya ni Chizuru, ipinahayag niya na gusto niya si Chizuru bilang isang rental girlfriend. Iniisip ni Kazuya na sayang ang pagbibitiw ni Chizuru. Hindi niya alam na kanina ay saglit na may nararamdaman si Chizuru para sa kanya. Dito nagtatapos ang Season 1. Si Chizuru ang ideal partner para kay Kazuya, dahil bukod sa napakaganda at kaakit-akit, mayroon din siyang kaakit-akit na kilos. Higit sa lahat, pinalalakas ni Chizuru ang pag-unlad ni Kazuya. Kahit na may iba pang harem si Kazuya, dapat si Chizuru ang pinaka-natatangi. Gayunpaman, hindi nagre-react si Chizuru sa nararamdaman ni Kazuya sa season na ito. Pero wala akong duda na magiging magkasintahan sila. Pagbabalik sa pambungad na query ng video, maaari kang magkaroon ng isang maganda na kasintahan sa halagang 5,000 yen. Gusto mo ba? Naniniwala ako na ang sagot mo ay oo. Well, kung nasiyahan ka sa video, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Magdadala ako ng mas cool na anime recaps. Salamat sa panunood, see you sa susunod na video.